Hi mga ka-solar, and today's video ay magre-review tayo ngayon ng BMS na galing sa JK. So in a box ay yung kanyang mismong BMS na pang 48 volt BMS. Yan, for 51.2 na battery pack. So napakalaki niya guys. Yan o. So babalikan natin mamaya, titingnan lang natin yung mga additional na kasama sa box. Ayan, so para sa mga interested, nasa description box yung link nito. Ito guys yung para sa kanyang active balancer. Kasama yung kanyang sensor ng temperature. Labas lang muna natin lahat. Balikan natin mamaya. Then additional na mga, ito guys ay supported ng communication cable. So may kasama na siya. Then additional na mga wire kasi meron siyang connector para sa kanyang display. Ito. Sa pagkaalam ko dito ay supported din siya ng display na yung touchscreen. At yung kagaya nito guys oh. Yung kagaya niyan. Supported din siya ng ganyan. Hindi na natin matatanggal yon kasi dinikit ko na. Naka-finalize na siya. So ito pa yung mga kasama sa loob ng box. Yan. Okay. Yan o. Ayan. Meron siyang kasamang switch na may kasamang LED to. Maganda yung kulay. Ewan kung kulay violet yan. Mga hindi ko alam, siguro ground wire pang B+ yung iba. Okay. So ito guys yung kanyang interface. So ito ay supported ng display at yung switch, so hindi na natin kailangan na tutusok-tusukin para i-activate. Meron siyang kasamang cable dito. Ayan o, papunta sa may BMS dito. Ayan. So no worry na baliktad kasi nga hindi siya papasok. Then ito naman ay para sa kanyang switch. Pero yung saksakan ng switch niya guys ay supported siya ng display. At meron yata silang display na touchscreen at display lang talaga. Na merong switch. So dito natin siya isasaksak. Ayan o. Malamang merong LED to kasi meron siyang ring. Baka ano yan, baka kulay violet. So eto naman ay para dito. No worry guys kasi nga hindi siya papasok kung hindi tagad yan. Then dito naman yan. Dito pala. Okay. Kompleto siya guys. Tapos B+. Papunta sa battery yung output niya. Then ito ay para sa kanyang grounding dito. Okay, sa link niya. Plus additional na wire. Okay. Kompleto siya guys sa box. Buong package. Ang wala lang ay yung display. Separate siguro na bibili yan kasi may pinadala na sa atin na display at di na rin natin matatanggal. So ito para sa kanyang inverter. So kung sakaling magpaparallel tayo, bili na lang tayo ng additional para sa kanyang communication. Ayan, para mag-communicate yung bawat battery. Okay, then yung kanyang sensor, yung kanyang balancer. Ayan. So dito meron siyang number yan guys oh. Merong number 1. Ito yung number 1 dito. Tapos meron na rin siyang kasamang sensor. Ito, temperature sensor, then yung ground. So bali 4. So yung 48 volt kasi ay equivalent ng 4 na 12 volt. So isa, tapos 2, 3, 4. 4 na 12 volt. So meron siyang sensor per 12 volt. Yan, number 2, number 3 ito. Then number 2, may kanya-kanyang sensor, temperature sensor. Ito. Maganda sa sa 24 volt nila, dalawa lang. Ngayon yung tatlong sensor niya para sa temperature. So ito guys ay meron siyang 2 ampere na
active balancer. Yan. Pero ang kagandahan nito, hindi niya i-consume, hindi niya yung nilalagay kasi natin na balancer na nabibili, na ina-attach natin sa battery, kinakain niya yung sobra. So ito ay hindi, nililipat niya sa ibang cells. Yan, nililipat-lipat niya. So walang sayang. At kagandahan nito ay supported siya ng Bluetooth. Siyempre, pag kinonect na natin sa inverter natin, kung supported siya ng Wi-Fi, ganon, di mamomonitor na rin natin yung kanyang status, yung kanyang SOC, yung kanyang BMS, lahat-lahat yung parameter setting niya. Yan. So, dahil nga sa wala tayong battery na pagtetestingan, na i-DIY na battery, ang gagawin ko na lang ay i-stock ko na lang yung loob ng BMS. So for this video ay susubukan kong i-upload ng 4K yung resolution, para kapag zoom in ninyo makikita nyo yung mga detail. Hingay no aso. Ay sana kung may battery tayong pwedeng i-DIY. Hindi naman kasi natin pwedeng baklasin si Dea yung BMS niya, kasi nga na pan na yan, talagang naka-tack-weld lahat yung kanyang sensor. Meron pa kaya dito? Minsan kasi may yung kanya ito. Yun. Okay. So pasensya na guys sa mga live stream natin kung minsan biglang nawawala, kasi nga yung ginagamit kong camera nalolobat. So bigla na lang siyang namamatay. Ito pa kayo natatanggal kaya ito. Try natin. Yes, tatanggal. Okay, okay. So itong niya, heatsink, makapal. Okay, makapal siya guys. Then lahat naman ng detail dito nakasulat, so hindi kayo maano diyan, hindi kayo matataw-taw. Yung kabila makapal din, tapos meron siyang additional na detail para kung sakaling mag-DIY tayo, didikit natin. I-zoom in nyo na lang kung gusto nyo makita. At tapos ang maganda dito guys ay fully coated siya ng malamang ay epoxy. Yan, epoxy resin yata ito nilalagay nila. Kaya kapag uminit, mas lalo siyang tumitigas. Tapos meron pang bus bar din yun. Tansu na bus bar. Magkabila. Sa kabila kaya meron. Meron din sa kabila. Naka-bus bar din siya. Okay. Then ito yata yung kanya ito yung kanyang active balancer. Ito yung kanyang active balancer. So meron siyang battery. Then meron siyang ewan kung DC-DC converter. Para saan kaya ito? Okay. Galing. Ito yung kanyang active balancer na area. Makapal yung kanyang board. Sulit. Sulit na sulit. Tapos meron siyang dalawang relay. Ang liliit na relay, ang cute. Sabagay si Dea, yung kanyang BMS, meron akong naririnig pag ino-on ko siya, may lumalagitik. So, yung relay yon sigurado. So, kung nakaganyan siya, ito yung papunta sa battery at ito yung papunta sa negative out. Yan. Negative in, negative out, display, mga interface niya, then yung kanyang balancer. Kaya pala makapal yung wire ito. Makapal siya guys. Pang 2 ampere.
Ang maganda lang kasi kung mas mataas pa sana dyan, like 5 ampere, so mas mabilis nga lang niyang i-balance. Mabilis niyang ilipat. Tapos ang kapal ng ano niya guys, oh. Ito yung parang contact na to. Heat pad contact yata yan. I'm not sure. Pero ganun yung trabaho niya. To transfer heat para sa kanyang mga IGBT papunta dito sa kanyang heatsink. Kabilaan guys, kabilaan. So wala kayong worry na kapag medyo sweaty ang panahon, hindi mapupunta yung tubig sa loob. Dito lang ang medyo wala. Yan, medyo wala dito. Wala talaga. Yung mga resistor niya ito, napaka titigas. Ang itsura pala tigas na. Kabilaan niya, no. Meron din sa kabila. So hanggang dito na lang muna guys, kasi nga wala pa tayong pwedeng pag-testingan na 48 volt. Si Day hindi naman natin pwedeng kalasin kasi nga yung kanyang mga active balancer niya ay naka spot weld lahat. So may usapan pa kami ni Day dyan na hindi siya pwedeng sirain. Hindi natin pwedeng pakialaman niya. So eto, sa mga interested, nasa description box. Okay, maraming salamat sa inyo panonood sa video na to. Ayan guys, para sa mga gusto ng ganito, ayan, kung gusto nyo mag-upgrade from boring BMS to Bluetooth BMS, meron siyang display, meron siyang touchscreen, at meron siyang active balancer na nakikita mo on time aside from your display. So eto guys, nasa description box. Ano pang ginagawa nyo? Bumili na kayo. Okay, maraming salamat. See you next time. Once again, bye bye.